Ngayong linggo po, sa inbox naman po tayo ng ating email kumuha ng mga tanong na para po natin sagutin. Maraming salamat po sa paghihintay ninyo sa sagot kasi po talagang minsan po ay pinipili natin sa karamihan po. Ang una pong tanong ay ipinadala ni Jonard. Ito po ang kanyang sabi sa kanyang email. Good day po sa inyo, Bishop Tagle. Ako po ay isa sa mga masugid ninyong taga-subaybay at sa tuwing kayo po ay napapanood ko at ako'y nakakapakinig sa mga magagandang mensahe ninyo, gumagaan po ang loob ko. Salamat Jonard. Ako lang po ay may katanungan. Paano po ba mapapatibay pa ng mabuti ang relationship kay God? Sana po ay patuloy kayong magbigay inspirasyon sa bawat isa. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Jonard. Jonard, maraming salamat sa iyong pagsubaybay at sa iyong magandang tanong. Paano mapapalalim ang ating relationship sa Diyos? Una sa lahat, Jonard, ang pagpapalalim ng relasyon sa Diyos ay initiative ng Panginoon. We cannot produce it. It is God who initiates the relationship. It is God's grace. Pero sigurado naman tayo na ang Diyos gustong palalimin ang ugnayan niya sa bawat isa sa atin. Ang ating magagawa ay how do we deepen our response to God's initiative? Yan ang ating dapat inaasikaso. Ang pagpapalalim ng ugnayan natin sa Diyos ay pagpapalalim ng tugon sa Diyos. Kaya, ang mahalaga dyan ay, una, mapakinggan lagi ang Diyos na nagsasalita sa atin sa Kanyang salita, sa Biblia, sa turo ng simbahan, sa mga liturgy, sa mga sacraments. Makinig. Paano lalalim ang relasyon sa Diyos kung di marunong makinig? Pero hindi sapat ng nakikinig, ang napakinggan, gawin. Yan. Nandyan ang pagpapalalim ng relationship. Of course, I'm simplifying this, but that is how we see the discipleship of Mary, of Joseph, and all the disciples deepened. They listened intently, and after listening, they did the will of God. They acted on what they have heard. Siguro, ganun din ang daan para sa atin.